So dito gagawa tayo ng simple calculator using Python. So meron lang tayong variable dito. So ang variable natin, ang data type niya will be float. Kapag float, ito yung with decimals na numbers. Then maglalagay tayo ng input dito. Ang reason bakit tayo may input dito, kasi hihingi tayo ng value sa user natin. And bibigyan natin siya ng instruction at sasabihin natin sa kanya na enter first number. Yan. So, ito ngayon yung first input natin. So, kung ano man yung ilalagay ng user dito, papasok siya kay num1. Now, meron tayong tinatawag na operator. So, variable to na mag-handle kung anong klaseng operator yung gagamitin niya. Kung addition ba yan, multiplication, division, or subtraction. Okay, so i-minus natin siya. Equal natin siya. Then, gagamit tayo ng input. So, ang input natin, sasabihin natin sa kanya, enter operator. So, ang operator natin, meron tayong addition, subtraction, multiplication, and division. Yan. And then, kakopy na lang natin to. Tapos, ipipaste natin siya dito. Since meron ka ng num1 dito, so bawal na si num1 dito. So, papalitan mo na lang siya num2. At ito ay papalitan mo na lang ng second number. Okay, so dito ngayon gagamit tayo ng if condition. Dito papasok yung decision making ng program natin. So para makagawa siya ng decision, kailangan bigyan natin siya ng multiple choices na manggagaling sa if condition. So sasabihin natin if ang operator natin ay nag-equal siya sa addition. Okay, so very important yung double quotation natin dito. Kasi ito yung nagsasabi na string yung gamit natin. Then lalagyan mo siya ng colon. Then after that, gagamit ka dito ng print. Then sasabihin mo dito ay result. Pero lalagyan mo siya ng double quotation. So sasabihin mo result. Tapos, para makapag-indent ka, gagamit ka ng comma dito. And then, tatawagin mo ngayon si num1. Since addition yan, gagamit ka ng plus num2. So, kumbaga, kung ano man yung ilalagay ni user dito, pinili niya ay yung addition, at naglagay siya ng number dito, dito papasok yung program natin. Kasi ang titignan ng program natin is kung ano yung ilalagay mo dito. So, kung naglagay siya ng plus dito, eto yung magiging output natin. So, ang gagawin niya, pag-a-add niya yun. Next naman is, eto yung first condition. Second condition naman, gagawa ka ng if. So, ikakopy mo na lang to. Paste, papalitan mo siya ng subtraction. Then, copy. Paste, papalitan mo lang ng subtraction ito. Okay, so next na naman. So, gagamit ka na naman ng if. Okay, so papalitan mo lang siya ng multiplication. Then, kokopyahin mo ulit to. Paste. Then, papalitan mo ng multiplication. Then, yung last part, since last na lang siya, again, magkakaroon pa rin tayo ng if dito. Okay, so ang gagawin natin, division naman. Pero, meron kasing number na hindi pwedeng i-divide or gamitin yung division natin. So, magkakaroon ka ng another if dito. So, sa if natin, tatawagin mo si num2. At sasabihin mo, kapag si num2 ay not siya, kapag exclamation, ibig sabihin yan not. Kapag si num2 is not equal sa 0, ibig sabihin, kapag yung num2 natin, meron talaga siyang real value, hindi siya 0, ang gagawin natin is magpiprint tayo dito at sasabihin natin will be yung result. Tapos, comma, tatawagin mo si num1 divided by num2. Okay? So, if ever naman
yung user natin naglagay siya ng 0 or si num2 nag-equal siya sa 0, gagamit tayo ng else. Sa else natin, of course, print pa rin yan. At ang sasabihin natin, error division by 0. Yan. And then, after nyan, magkakaroon tayo ng last else dito. So, yung else na to, cover niya ng if dito. Okay, so itong if naman na ito yung else niya. So, sa else natin dito, sasabihin natin, print tayo dito at invalid operator. Bakit kami ganyan? Kasi meron lang tayong 4 na operator. Ito sila. Baka ang user kasi natin maglagay siya ng ibang klaseng special character. So, ito yung ipiprint natin sa kanya. So, try natin siyang i-run. So, first number, 5. So, lagay natin gantong operator. So, dapat ang lilitaw dito is invalid operator. So, enter natin siya. Second number, 4. Yun, kung mapapansin nyo, invalid operator ang nakita natin. Try naman natin yung 0. 6, division, tapos 0. So, error, division by 0. So, ZERP siya. Mali yung spelling. So, gawin natin, ito. So, gawin naman natin yung tama. 6 plus 5 equals to 11.0. Bakit ka may 0.0? Kasi gumamit tayo ng float dito. So, may decimals yung mga numbers natin. Of course, kapag calculator yan, meron at meron yan magiging decimal. Okay, so in case lang na magkaroon ng 10.1, ganun na addition. So, everything is working naman kahit i-test yung mga yan. So, ito yung simple calculator natin.